Hello guys! So, katapos ko lang ng live stream ay pagkwentuhan ako and parang meron akong nakalimutan or siyempre separate video na share ko lang din. No, recently, dalawa sa kamag-anak namin no, na ang namatay dahil sa cancer. Recent lang, nitong ano lang, December lang. So, meron kaming group chat magkakapatid. So, mapapanood siguro to ng isa sa mga kapatid ko. Yeah. Sabi ko, turbo cancer. Sabi, ano ba yung turbo cancer? Yung mga tipong pag na-diagnose ka ngayon, wala ka ng time gumaling. Stage 4 agad. And meron akong pinapanood na vlogger sa YouTube, sa Canada. Yung nanay niya, no? Na-diagnose lang daw ng October, December patay na. Actually, doon sa isa sa mga vlogs niya, in-apply pa nila ng visa, na-approve. Pero wala, hindi na umabot sa end of the year ng 2023. Nag-vlog siya na patay na. Anyway, so ang i-share ko sa inyo dito, no, iba yung napapanood mo lang na hindi mo kakilala tapos kamag-anak mo pala na masyadong it's close to home, no? Kaya yung misis ko gulat din yung misis ko kasi friend niya sa FB yun, yung kamag-anak namin. Tapos nakikita niya yung mga posts. It's just sad kasi nagpo-post siya, nasa abroad siya nasa Italy. Nagpo-post siya para sa mga sa anak daw niya. Yung anak niya kasi naiwan niya sa Pilipinas. Tapos nag-abroad siya sa Italy. So, diba yun yung typical na OFW na story na nagtatrabaho ka para sa kinabukasan ng anak mo. Tapos, yun pala, matitegi ka. No, nategi pa siya sa ibang bansa. No, tapos hindi daw basta may uwi yung katawan after 45 days pa. So nabalita sa amin to noong January 4 sa chat namin. Auntie namin to, auntie. Kaya nga friend ko rin to sa FB. Palagi tong gumagawa ng mga reels ng ng mga TikTok siguro na full of life, no? Alam niyo 'yon, yung sayaw-sayaw, full of life, tapos mabalta mo, patay na. Diba? Yung doon sa hindi nakakalam, no, palagi ko sinishare, ito yung tinatawag na turbo cancer. Na hindi siya regular na cancer na pag na-diagnose ka, wala nang time gumaling. No? Stage 4 agad. Tapos may isa pa kaming auntie. Last year din, November yata namatay. Kilala ko yun Kilala ko yun. Nung bata ako, nagtatrabaho siya sa Sharp Philippines, no? Nung bata ako, kasama ko yung nanay ko. Pinuntahan namin siya sa Sharp. Kasi hingi kami sa tulong sa kanya para makabili kami ng murang TV. Kasi nga, nagtatrabaho siya sa Sharp Philippines. Nag-commute pa kami. Na ilang bus yung sinakyan namin, no? Pagdating namin doon, sabi niya, hindi raw siya pwedeng kumuha ng TV na naman na nakapangalan sa kanya kasi meron pa daw siya existing na binabayaran. Napahiya kami. Pero, yun isa sa mga childhood ko yan memories, no? Imagine mo, namamalimos ka ng tulong. Gusto namin magkaroon ng TV. Wala kaming TV. Gusto namin magka-TV. TV sa bahay. Kaya, naghanap lang ng discount yung mami ko, nanay ko, baka sabihin, matulungan mo kami, baka mayroon ka employee discount, no? Hindi pa uso cellphone kasi noon pinuntahan namin, pero alam ko nabokya kami, hindi raw siya pwedeng kumuha. Anyway, kaya siguro namin ng misis ko, siguro may hang-ups ka sa mga TV kasi ilang TV na yung binibili ko meron nga kami 2 TV, pinamigay ko lang binigay ko lang kay BJ, pamangkin ko. Kasi, yun nga, siguro, no? Dahil na-deprive ako sa TV, umuulan na sa labas. Meron pang time, nung elementary ako, pagka Holy Week sa Pilipinas, di ba nanonood tayo ng 10 Commandments. Pumupunta ako dun sa kababata ko, yung ninang ko pa.
part 1 lang yung pinanood namin. Kinabukasan ng gabi, sumunod na gabi, part 2 panonoorin na namin. Haba nun eh. Sarado yung bahay nila, pinatay pa lang yung ilaw, hindi kami pinapasok. Alam nyo ba yun? Yung napanood mo na yung part 1, tapos part 2, hindi mo mapanood. So, kaya di ko makalimutan yun eh. Parang basang sisiw sa labas ng bahay nila eh. Kumakatok ka, di ka nila pinagbubuksan. Malaki bahay nila. Sa gate pa lang kami kumakatok, di kami pinatay pa yung ilaw. Anyway, so naalala ko lang kasi yung auntie kong yun nga, nagtatrabaho yun dati sa Sharp. And then eto, nung shinare sa group chat namin magkakapatid, sobrang payat na daw nung nakaraan, no? Turbo cancer nga. Namatay. So, dalawang kamag-anak namin namatay bago magtapos ang 2023. Isang November at saka isang end of December, no? Ito, guys, no? Nakikita nyo lang sa wall nyo, may mga dumadaan na kandila na yun nga, may namatay, ganyan. Pero iba pagka kamag-anak mo na nakakatakot kasi sino susunod sa kamag-anak natin or wag sana sa immediate family natin, no? Kapatid o magulang, wag sana, masyado nang malapit yun, no? Nakakalungkot talaga. So ang gusto ko sabihin, turbo cancer is real, totoo yan, na merong tinatawag na turbo cancer na pagka na-diagnose, death sentence na, no? Wala ka na magagawa kahit magpa-chemo ka pa, chemo ka pa, pahihirapan ka lang pero mamamatay ka rin. Ayun nga, nasa Italy na. Ito nga, recently, end of the month ng December, namatay. Nasa Italy na. Ibig sabihin, mayaman yung bansa, hindi pa rin siya nailigtas. Diba? Alam ko meron silang socialized healthcare eh. Anyway, so anong moral lesson of the story? Ayoko sabihin kung bakit sila namatay, no? Pero connect the dots. Bakit ba nauso ang turbo cancer? Kailan lang ba nauso yung turbo cancer na yan? Bakit ang dami namamatay sa cancer ngayon? Diba? Connect the dots. Hindi ko pwedeng i-feed sa inyo. Kasi alam nyo, minsan pag sinabi mo lahat, hindi pa rin maniniwala. Maganda, mag-research kayo. Bakit? Ano ba yung ni-roll out nila recent years? And after that, ang dami na namamatay sa cancer, dami na namamatay sa heart attack. Diba? So, may magtatanong siguro, no? Sabi, sir, ano magagawa namin? Jason, ano magagawa namin? Yun ang pangalan ko, Jason. Yan. Ano magagawa namin? Ganyan. May dapat kami video. Detox daw. I'm sorry, magiging firm pa rin ako dun sa paniniwala ko. Walang detox sa ganyan. Yung mga detox na kakain ka ng gulay, matutulog ka maaga, tapos yung nakakabit sa DNA mo, biglang magically mawawala. I don't know paano kayo maniniwala sa ganon. Nabibigyan kayo ng false hope. Akala nyo may pag-asa dahil natulog ka na maaga, umiwas ka sa 5G, kumain ka ng masustansyang gulay, nag-hydrate ka, tapos yung nanoparticles bigla na lang magically mawawala. So tatanungin nyo, ano sir magagawa mo? Well, part nung ginawa kong video last time, no? Make peace with your creator, make peace with your friends, your families, be ready. Hindi natin alam, kahit yung mga akala nyo napaka-healthy na tao, just like that, full of life, active na active, palagi nagsasayaw, gumagawa ng TikTok, gumagawa ng mga reels, bilang mababaltaan mo na lang, sobrang payat na, tapos after a week, patay na. Ang sa akin, wag tayong people die every day. Wag tayong matakot mamatay. Kasi lahat tayo mamamatay, di ba? Hindi naman sa nagmamadali ako, pero yun talaga, yun ang reality. Kasi pinalaki tayo sa culture natin, no, sa Pilipinas, na takot tayo sa death. After suffering NDE, near-death experience, nag-near-death experience ako noong 2018, I realize, hindi yung quantity ng tinagal mo sa mundo ang importante. Ang importante yung quality. Kung naging masaya ka naman, kung
gawa mo majority ng pinaplano mo, and masaya rin yung mga tao sa paligid mo, hindi na masaya, yun, hindi na sayang yun, yung ganong buhay. Ang masaklap yung yung mga tipong hindi pa nila nagagawa yung gusto nila, batang-bata pa, tapos nagsisimula pa lang, no? Tapos bila na lang baltaan mo, after 1 week patay na. Yun ang masaklap. Kasi wala pa na-accomplish sa tingin nila, wala pa sila na-accomplish. Hindi pala nare-reach yung goal nila. Kahit gitna ng goal nila, hindi pa sila. Dahil nagsisimula pa lang eh. Yun ang nakakaawa, lalo na yung mga bata, no? So, that's it guys, in-share ko lang, no? Update, no? Sa pamilya namin, 2 nagka-turbo cancer, isang November namatay, isang December, magkasunod. And parehas na namin yun. Sabihin, close relative, hindi yun yung malayong relative na hindi mo nakita kahit kailan. No? Friend pa namin sa FB, sabi ko, nakikita ko yung buhay nila eh. Yun nga, no? Palaging gumagawa ng reels, nagti-TikTok, tapos mabalta mo, makita yung picture, sobrang payat, humpak na talaga, tapos nakaratay, nakakaawa. Anyway guys, update. So, turbo cancer is real. Paano maiwasan? Well, umiwas kayo magpasok ng lason sa katawan nyo. And kung meron na kayong ganon, and just pray and make peace with everybody, with your life, with your God, no? And be ready. Hindi natin alam. Kasi may mga na ganunan na sa tingin natin, healthy naman eh. Diba? Hindi natin alam. And meron din mga walang ganito, syempre, natitegi pa rin. Diba? Hindi natin hawak. Yan yung mga bagay na wala tayong control. So, that's it guys. Thanks for joining me. Bye-bye.